Mga kababayan, patuloy po nating minomonitor ang high chance na low pressure area na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa red warning alert at mataas ang tsansang ma-develop bilang tropical depression o mahinang bagyo. Sa pagtatala po ng Japan Meteorological Agency, isang ganap na po ito na tropical depression. Kaya naman nakakaranas ng mga heavy rainfall warning ang malapit po sa area ng low pressure area. Ngayon, alamin natin, huli itong namataan dito po sa coastal water po ng Gasan, Marinduque. Bagamat sa ngayon, nakikita naman natin bukod dyan sa high chance na low pressure area o banta ng bagyong Henry, may panibagong sama ng panahon o bagyo ang nakikita diyan po sa may bandang silangan ng ating bansa. And ayon sa pagtatala ng ating tinatawag po na forecast track system, and then sa tropical cyclone threat potential, yung panibagong sama ng panahon na madedevelop sa may silangang bahagi ng ating bansa ay mataas ang tsansang maging typhoon o super typhoon category. Dinoble check po natin yan. So titignan natin yung mga senaryo na pwedeng mangyari, pero more on magpo-focus muna tayo dito nga po sa banta ng bagyong Henry mabubuo sa mga susunod po na mga oras. Ngayon, tignan natin yung heavy rainfall warning o yung mga lugar po na naaapektuhan ng mga pag-uulan dahil po dito sa high chance na low pressure area at nagbabantang ma-develop na bilang tropical depression. Ngayon po, ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon, meron ho tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters po na dami ng pag-uulan dyan sa may Quezon, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kasama po ang Marinduque. Bukas din ho ng hapon hanggang sa Thursday po ng hapon, meron tayong ina-expect o inaasahan po na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan sa area ho ng Palawan. Ngayon naman kung makikita ho ninyo, sa inilabas ho ng pag-asa na tinatawag ho natin ng forecast weather condition, parte pa rin ng Metro Manila, Visayas, Central Luzon, kasama po ang Calabarzon, ang Mimaropa, Bicol Region. Asahan lalo na po bukas ng hapon ng cloudy skies na mayroong mga scattered rains and thunderstorms o kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa tinatawag natin na extension ng hangin ng banta ng bagyong Henry o etong nakikita nating kulay pula ho na yan na high chance po na low pressure area. Kino-consider kasi natin na isa itong tropical depression kasi malakas yung impact nito sa mga lugar na nadidikitan ho niya. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na landfall scenario, pero pagpasalamat po natin kahit nagkaroon ng landfall scenario, mahinang klase lamang po na bagyo. Ito nga pong sama ng panahon na ito. Sa area naman po ng Zamboanga Peninsula, sa BARMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, kasama rin po ang South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental ay patuloy po na makakaranas ng cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfall lalo na ho sa hapon at sa gabi dahil po sa southwest monsoon o hanging habagat. Ganito po ang nangyayari ngayon. Ito pong sama ng panahon na nasa loob ng ating Philippine landmass ay pinapalakas po nitong habagat o southwest monsoon. Kaya yung sinasabi ho natin na rapid intensification ay mataas ang tsansang mangyari sa mga susunod po na mga oras. Ano nga bang mangyayari kapag nagkaroon ng rapid intensification? Ito po yung mabilisang paglakas ng isang sama ng panahon. Sa pinakahuling update natin, sinabi ko ho na isang ganap na tropical depression ito doon sa ating advanced weather system and advanced weather forecast. Ang ginagamit kasi na weather model dito po sa ating source ay isang ganap ito na high chance na category po ng LPA. So may mga pagkakaiba yan, pero kung makikita nyo naman, isang ganap man na high chance na LPA o isang ganap na tropical depression, patuloy pa rin yan nagbibigay ng direktang epekto. Ngayon naman, sa panibagong datos po patungkol sa panibagong sama ng panahon, nasusunod po dito sa banta ng bagyong Henry mabubuo sa mga susunod na mga oras, inaasahan ho na mas malakas po ang magiging epekto. Ngayon, nakikita ho natin hindi lamang itong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang dapat nating paghandaan bagkus yung paparating pa na panibagong sama ng panahon. Sa area po ng Mindanao, the rest po ng Luzon, yung mga lugar ho na hindi ko nabanggit, mag-ingat naman sa banta ng mga localized thunderstorms na nagpapaulan ho bandang hapon at sa gabi at naranasan naman natin yan kaninang umaga sa tanghali at ngayon sa ilang bahagi po ng Luzon, ilang parte ng Mindanao, tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan. Though hindi naman ganong kalakasan, pero nagiging consistent yung mga pag-uulan. Kaya nga po lahat ng mga lugar na binanggit ko, yung mga low-lying areas dyan, mga bahaing lugar, mag-ingat po tayo sa mga biglang pag-apaw ng tubig.
kapag ka nagkaroon ng mga malalakas at tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan. Mag-ingat din yung mga nakatira sa mga low-lying areas sa banta po ng mga pagbabaha na hindi po natin ine-expect. Ngayon, yung inilabas po ng pag-asa na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, actually itong tropical cyclone threat potential na pinakita ho ng pag-asa, may nakikita tayong development ng mas malakas na epekto ng mabubuong bagyo, no? Sa pagitan po yan ng July 6 hanggang sa July 12. Makikita nyo naman, bukod ho dito sa banta ng bagyong Henry, no, na mabubo. Ito, ganito hong senaryo. Bago kasi lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, etong banta ng bagyong Henry, no, ay magiging consistent lamang ito sa pagiging tropical depression o mahinang klase ho ng bagyo. Pero kahit mahinang klase ho ng bagyo ito, nagkaroon ito ng landfall scenario. Kaya wag natin ikumpara yung Super Typhoon Francisco na super typhoon pero hindi nagpaulan bagkus umaraw pa, nasa Philippine Sea ho kasi yon. Unlike dito sa banta ng bagyong Henry, tinuturing natin itong banta na ng bagyong Henry dahil bago ito mawala, madedevelop po ito bilang tropical depression. Inasan ngayong gabi o bukas ho ng madaling araw. Etong banta ng bagyong Henry, bagamat mahina, direkta yung pagtama sa ating landmass o sa ating kalupaan. Kaya kung mapapansin ho ninyo, tuloy-tuloy yung mga pagulan, pero wala namang mga malalakas na hangin. Ang kaibahan ho kasi ng mahinang bagyo sa malakas na bagyo, ganito. Pag tropical depression hanggang severe tropical storm, hindi ho ganun kalakas ang hangin. Pero malawak o madaming ulan na ibinibigay o idinudulot po nito. Lalo na yung mga lugar na direktang apektado. Pag super typhoon, pag mga typhoon category naman, hindi ganun kalakas ang ulan pero sobrang lakas po ng hangin. Yung hangin kasi umaabot ng 200 to 240 kilometers per hour. Kaya ngayon pa lamang po, no, maging alert at maging handa tayo sa banta ng paparating na mas malakas na epekto po ng bagyo o mas malakas na bagyo sa mga susunod po na mga linggo. Starting po yan sa July 6 hanggang sa July 12, no. Ngayon po, no, alam naman natin na nasa wet season o nasa southwest monsoon o tag-ulan season na tayo. Dapat lagi ho tayong handa bawat oras. Mga kababayan, dito ko muna tatapusin ang ating update. Sa umaga, madaling araw, mag-update po muli tayo. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.